At ito na nga mga kakusina, dahil nga trending ito, kaya napa-order na rin ako. Wala pang isang minuto, luto na. At ang ganda pa ng pagkaluto, perfect talaga ito pagkakitaan. Mabenta ito para sa mga chikiting. Umpisahan na nga natin dito sa ating 1 cup ng all-purpose flour, 2½ teaspoon ng baking powder, at 1/8 cup ng asukal. Pambanas ng tamis, dagyan lang natin ng konting asin. Salain lang natin para matanggal ang buong harina. At ito ang gagamitin natin, mixing bottle, para sa ating waffle batter. Pwede nyo rin ito gamitin kung gagawa kayo ng pancake, puto, or kutsinta. At ito ang steering wheel niya sa loob para mamix talagang mabuti. At ilagay na natin dito ang ating dry ingredients. Bago natin ilagay ang 3/4 cup ng gatas, isang itlog, at 1/8 cup ng mantika. At lagyan rin natin ito ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Takpan lang natin ito bago natin ito i-shake-shake ng mabuti. Sa na-experience ko, mas mainam po na una natin ilagay ang wheat ingredients bago ang dry ingredients. At ito na nga ang na-order ko na mini waffle maker. Tingnan nyo naman kung gaano lang ito kaliit. Dahil nga maliit ito, kaya madali lang ito maluto. Mag-brush muna tayo ng margarine o butter bago natin ilagay ang waffle butter natin. Napakaganda talaga gamitin itong mixing bottle natin. Napaka-worth it talaga, promise. Seconds lang, wala pang isang minuto, luto na. Kaya maliit lang ang konsumo ng kuryente. 350 watts lang ito. Tingnan nyo naman, ang ganda talaga ng pagkaluto. Kaya kung gusto nyo rin na-order nitong mini waffle maker natin at mixing bottle, ilalagay ko na lang ang link sa comment section sa baba. Kahit nasa bahay ka lang, pwede mo ito pagkakitaan. Napaka-affordable lang itong mini waffle maker natin at mixing bottle kaya hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mo ilagay na toppings. Naglagay lang ako ng peanut butter. Paborito ko kasi ang peanut butter. At itong isa naman, nilagyan ko lang ng white sauce at sprinkles. Maraming salamat hanggang sa susunod mga kakusina!